Our message is the purpose of assembling. The purpose of assembling o ang layunin ng pagtitipon. So ito ay isang reminder lang sa bawat isa sa atin. Ikaw man ay bago, ikaw man ay matagal ng attendees, o kung ikaw man ay first time na attendees sa gawain na ganito. Okay, inulit ko, ang aking babagi sa inyo ngayon is the purpose of assembling o ang layunin ng pagtitipon. Okay, let me read to you Hebrew chapter 10 verses 24 to 25, pwedeng sa New King James Version. Binasa rin kanina ni Bro Kenneth, Hebrew chapter 10 verses 24 to 25. Dito ko kasi huhugutin yung ating message for today. It says, "And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching." The context of the book of Hebrews ay isinulat sa mga Kristiyanong Hudyo or to the Christian Jew who accepted the teachings of gospel that salvation is through the Lord Jesus Christ, na nahaharap sila sa panggigipit or facing pressure na talikuran ang kanilang tinanggap na pananampalataya kay Kristo at bumalik sa Judaism. Ano yung Judaism? Yan kasi yung dati nilang relihiyon. Ini-encourage sila ng may akda or the writer na manatiling matatag sa kanilang paniniwala kay Jesus at huwag talikuran ang pananampalataya. At itong Hebrew chapter 10 verse 25 ay ini-encourage ang mga mananampalataya na, anong sinasabi sa ating scripture? Huwag pabayaan ang pagtitipon. At ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kapwa pagpapatibay loob or mutual encouragement at katatagan sa pananampalatayang Kristiyano, lalo na habang papalapit na ang araw na maaaring tumutukoy sa muling pagbabalik ni Kristo on Judgment Day. This verse is call to action o panawagan sa pagkilos na humihimok sa mga Kristiyano na aktibong makilahok sa pagtitipon or assembly or fellowships of the believers. Hindi lamang para sa kanilang sariling kapakinabangan, kundi upang palakasin at suportahan ang isa't isa. Now, the purpose of assembly o ang layunin ng pagtitipon, number one, according to these scriptures na aking binasa, emphasizes na ang pagsasama-sama o pagtitipon ay hindi lamang isang usapin sa pagdalo sa isang service o gawain. Inuulit ko, according to these scriptures, emphasizes na ang pagsasama-sama o pagtitipon ay hindi lamang isang usapin ng pagdalo sa isang service o gawain, but kundi isang mahalagang aspeto ng pamumuhay Kristiyano that involves mutual encouragement. Ano ulit yung mutual encouragement? Kapwa pagpapatibay loob o magpapalakasan. Ano pa? Pagbibigay ng payo or exhortation. At pagpapatibay sa isa't isa or building up one another. Sa paanong paraan? Sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Okay, number 2, binibigyan diin ng ating mga talata ang kahalagahan ng corporate worship. Okay, ano yung corporate worship? O pagsasama-samang pagsamba tulad ng ating ginagawa at suporta sa isa't isa. Kaya dapat ang mga Kristiyano ay hindi ina-isolate ang kanyang pananampalataya. Amen? There is no solo Christian, kundi bilang bahagi ng isang simbahan and community. And remember, pangatlo, the primary reason kung bakit tayo nagtitipon or assembling together is to praise God o papurihan ang Diyos. According to Acts chapter 2 verse 47. The term forsaking, tulad yung sinasabi dyan, kung sa King James natin, okay, yan nga. The word forsaking, o huwag kaligtaan, o huwag pabayaan, o huwag magpaliban, o kay huwag mag-a-absent, na ginamit sa verse 25, ay nagpapahiwatig ng isang
sadyang pag-abandona o pagtalikod sa kaugalian ng pagtitipon sa ibang mga mananampalataya. Maliwanag ba mga kapatid? Amen. Can you follow? Amen. Okay. At once na pinapabayaan mo ng pagdalo sa mga pagtitipon, ay maaaring magkaroon ng spiritual consequences. Once na pinapabayaan mo na ang pagdalo mo sa mga pagtitipon, ay nagkakaroon ng spiritual consequences. Okay? Katulad ng attacks of the enemy. Madali ka na lang naatakihin ng kaaway kasi kung mag-isa ka lang, madali ka lang lusubin. Hardening of hearts o pagtigas ng puso. Kasi hindi ka na nakakarinig ng Word of God na nagpapaalala sa iyo kapag hindi ka dumadalo sa mga gawain. At isa pa is discouragement, doubt, and depression. Wala nang mga nag-i-encourage sa iyo, kaya mas may posibilidad na magkaroon ka ng depression. Ngayon sa ating pag-attend sa mga pagtitipon o gawain or assembly or fellowship, ay mahalagang malaman natin kung ano-ano ang ating mga ihahanda. Mga dapat gawin at isasagawa pagdating sa pagtitipon or assembly na para sa Diyos. Ito ang ating point number 1, mga kapatid. Preparation before service. Preparation before service o paghahanda bago ang pagtitipon. Mayroon tayong ipiprepare bago tayo dadalo sa mga pagtitipon. Number 1 dito sa ating point number 1 na preparation before service. Number 1, prepare your heart. O ihanda ang iyong puso. Ang unang ipiprepare natin ay ang ating heart. Okay, ang ating puso. Ano ang motibo, intentions, and purpose ng ating puso sa pagdalo sa mga pagtitipon? Bakit ba tayo dumadalo dito? Kaya ko nabanggit ito dahil may mga pumupunta sa pagtitipon na iba ang mga motibo and intention. Tama? Hindi na rin bago sa atin, may mga pumupunta lang sa simbahan upang titingin ng liligawan. May mga nababalitaan pa nga ako sa iba na gawain na ginagawang tagpuan ang church ng mga wrong relationships. Bago tayo dadalo sa gawain o sa mga pagtitipon ay kailangan mayroon tayong mabuting motibo. Okay? A clean heart. Malinis na intensyon o mabuting layunin. Okay? Halimbawa, kung mayroon kang kagalit, anong dapat natin gawin muna? Makipag-ayos. Ano po? Okay, makipag-usap. Okay? Bago tayo dadalo sa fellowship. Amen? Di ba? Napakasarap ang magpuri sa Diyos kapag maayos, masaya, o walang dinadalang kabigatan ang ating mga puso. Amen. Amen? Amen. Pumupunta tayo dito upang makipag-fellowship sa mga kapatiran. At ano yung primary reason? To praise God. Amen? Praise God. Okay, especially sa mga music ministry team o sa mga nagagamit na dito sa harapan. Do you really prepare your heart bago tumayo dito sa harapan? Dadalo ka lang ba basta tutugtog o kakanta? O gusto mo magpasikap? How is the condition of your heart right now na nandito ngayon sa pagtitipon? Praise God. Ayan ang magandang tignan, nakahiti pa rin. Ano po? Amen. Okay, number 2, dito sa ating point number 1, na preparation before service. Number 2, on time. Or ahead of time. Okay. Ako, natatamaan ako dito. Honestly. Okay, pangalawang dapat nating i-prepare ay ang ating oras. Dapat ang Kristiyano ay on time. O mas magandang ahead of time. Amen? Kapag mahalagang tao, o kaya ang boss mo ang ka-appointment mo, ay takot tayong mali. Tama? Yun pa kayang Diyos
Kasi appointment natin sa Diyos ang pag-attend sa kanyang mga banal na gawain. Amen? Hindi yung laging nagmamadali ka o laging late. Dapat quality time yung time natin sa Diyos. Yung walang kahatiang oras mo sa pagtitipon. Ano po? At dito ka nga, pero yung isip mo naman ay nasa ibang bagay. Mas maganda kapag nagmamadali ka dahil maaga kang makakarating sa pagtitipon. Ano po? Hindi yung nagmamadali ka dahil late ka na naman. Kung ganyan na ganyan ay magiging routine mo na ang pagiging late. Again, dapat ang Kristiyano ay on time o mas magandang ahead of time. Okay, number 3, dito sa ating point number 1 na preparation before service. Number 3, excited sa pagtitipon. Okay? Mayroon ba tayong excitement o pananabik sa ating mga puso na dumalo sa mga pagtitipon na para sa Diyos? Amen. Diba, bago-bago pa tayo, parang excited tayo, no po? Pero nung tumatagal na, parang tumatamlay ka na. Tapos parang ayaw mo nang dumalo. Okay, tumitingin ka na lang ng dahilan para yun yung gawin mong dahilan na hindi ka dumalo. May mga tao na kapag pagtitipon na hindi para sa Diyos, ay talagang excited. Hinihingi agad ang location para makapunta, di ba? Mga halimbawa niyan, mga party, o kaya inuman, at kung ano-ano pa. At minsan, kahit Kristiyano na ay hindi ligtas sa mga ganyang gawain na hindi para sa Diyos. Amen ba tayo? Amen. Amen. Sino dito ang Thursday pa lang ay naghahanda na ng mga damit dahil dadalo kinabukasan? Amen? Yung mga bumaba. Yung mga hindi bumaba. Praise God. Ano po? Sino-sino dito ang mga excited makita ang mga kapatiran upang makipag-fellowship? Amen. Meron ba tayong kapatiran na ayaw nating makita? Amen. Pag-block. Hindi ko na sabing i-unblock mo, ha? Wala, pag decision yan. Okay? Sino-sino dito ang mga excited na magpuri sa Diyos kasama ang mga kapatiran? Amen. Ang gaan sa puso, di ba? Ang sarap sa pakiramdam kapag nagkakaisa kayo. Di ba? Sama-sama kayo na ang layunin is to praise God. Amen? Pero madalas na nangyayari, excited lang tayo tuwing worship service. Every Friday or every Sunday. Pero pagdating na sa mga Bible study or prayer meeting, ay hindi na masyado. Amen ba? Amen. Dapat mayroon tayong excitement sa lahat ng mga pagtitipon na para sa Diyos. Amen? Amen. Mararamdaman mo naman yan, kapatid, sa iyong puso, na mayroon kang kagalakan na pumunta sa mga pagtitipon, kahit anumang mga pagtitipon yan, na para sa Diyos. Amen? At parang hinahanap-hanap mo na ito at nasasabik ka lagi sa mga gawain ng Diyos. Ganun ba tayo? Amen? O sinasabi natin, Friday na naman. Okay, Sunday na naman. Bible study na naman. Prayer meeting na naman. Tandaan din natin ito. Ikaw man ang naka-schedule na gagamitin o hindi, ay dapat excited pa rin tayong dumalo sa mga pagtitipon. Amen? Hindi yung excited ka lang dumalo dahil may part o may gagampanan ka sa gawain ng Diyos. Okay, number 4 dito sa ating point number 1 na preparation before service. Number 4, pray for the workers o ipanalangin ang mga manggagawa ng Diyos. Okay, pang-apat na dapat nating i-prepare bago tayo dumalo sa mga pagtitipon ay ipanalangin ang mga gagamitin sa gawain ng Diyos. Kaya nga ipinapasa ang ating whole month schedule in advance sa ating GC kung sino-sino ang mga gagamitin. Ano ang isang purpose? Hindi yung titignan mo lang kung andun ka sa list o kaya upang makapaghanda in advance, kundi maipanalangin sila.
Amen? Hindi lang basta ginagawa yan. Dahil lahat tayo ay may mga weaknesses at andyan ang mga temptations. Amen? Sino-sino dito ang ipinapanalangin niya ang kanyang pastor? Amen. Amen. Amen? Praise God. Ang mga manggagawa ng Diyos Amen. Amen. at ang ibang mga kapatiran. Amen. Amen? Kailan ka huling nanalangin ng ganyan? Kanina. Oh, praise God, no? Amen. Praise and worship. Praise God. At yan ang mga dapat nating ihanda o i-prepare bago dumalo sa mga pagtitipon. This time, ano-ano naman ang mga dapat gawin pagdating sa pagtitipon or assembly. Okay, our point number 2 is participation during service o pakikilahok sa mga pagtitipon. Kanina ay before service o bago ka pupunta sa pagtitipon ay mayroon mga dapat ihanda o i-prepare. Ngayon naman ay during service, ibig sabihin nasa loob ka na ng pagtitipon or assembly. Kapag ikaw ay nasa pagtitipon, ay kailangan ng participations ng bawat isa. Okay? O kailangan makipag-participate tayo. Remember, kapag tayo ay dumadalo, ay iparamdam naman natin na kasama tayo sa fellowship. Amen? Nakasama tayo sa pagtitipon. Okay, mga halimbawa, simpleng halimbawa, greet one another. Batiin mo ang isa't isa. O kaya yung katabi mo, baka hindi mo pa yan binabati ang katabi mo. Ano po? Hindi yung sisimangutan mo agad. Ano po? Okay, tataasan mo ng kilay o kaya hindi mo pinapansin. Kasi may mga dumadalo kahit matatagal na hindi namamansin. O kaya pinipili lang ang mga pinapansin. Amen? O kaya nag-o-observe lang. Hindi maramdaman na isa siyang kapamilya kay Kristo. Dapat iparamdam natin na tayo talaga ay members of the family ng bawat isa dito sa loob ng simbahan. At sa gayon ay maging at home tayo dito. Amen? Hindi yung dadalo, then biglang mawawala. Kumbaga, hindi ka makapag-stay ng matagal sa church. Kasi hindi ka komportable. Dapat maramdaman mo na belong ka sa church na ito, na siyang family of God. Meron ba tayong ganong pakiramdam? Amen. Amen? Okay. Pagdating sa praise and worship, para maipakita natin na tayo ay nakikipag-participate, mas maganda na wala munang hahawak ng cellphone. Kasi nakaka-distract yun. At wala kang participation kung ganon. Nakaka-distract ka lang sa iba. Biruan mo, nagpupuri ang iba, tapos ikaw, nagse-cellphone lang. No? Ganito, kung masaya ang mga awitin, anong dapat natin gawin? Ay dapat makisaya din. Amen? Amen. Paano? Gamitin natin ang ating mga kamay upang pumalakpak. Okay? Ang ating boses upang umawit. Sintonado man yan o hindi. Ang mahalaga ay nasa puso ang pagkanta mo. Amen? At mga paa upang sumayaw. O kung gusto mo, lumundag-lundag ka pa. Di ba? Dahil ang pinapapurihan natin ay ang ating Diyos na buhay. Amen. Na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat-lahat. The maker or creator of the universe. Amen? Amen. Hindi yung para ka lang estatwa. Ang saya-saya ng awitin, tapos para ka lang estatwa. Ano po? Dapat ibigay natin ang ating best sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen? Amen. Huwag mo papansinin yung mga nasa paligid mo. Amen. Because this is between you and God. Ano po? Huwag kang mahihiya na papurihan ang Diyos. Take note mga kapatid. Dapat nating malaman kung sino talaga ang pinaka-audience natin. Dahil tayong lahat ay mga performers. Nakikita niya kung totoo o hindi ang pagpupuri natin sa Kanya. Amen? Hindi rin ako ang audience. Sino ang audience? Pinaka-audience natin? Kundi ang ating Diyos
na buhay. Amen? Amen. Kaya huwag na huwag kang mahihiya na umawit o gumalaw-galaw pagdating sa praise and worship. Alam nyo, hindi rin masamang umiyak sa Diyos during praise and worship dahil pinabasag nito ang ating matigas na damdamin. Gusto mong umiyak? Magwala sa presensya niya? Okay, sumigaw? Okay lang yun. Basta para sa Kanya. Amen? Okay, pagdating naman sa sermon o preaching, para maipakita mo na nakikipag-participate ka during service, ay huwag, again, puro cellphone ang inaatupag. Mamaya na yung kachat mo. O yung pinapanood mo. At sobrang napakahalaga nito. Tingnan nyo mga kapatid, ang pakikinig during preaching of the Word of God, kahit sino man ang nagsasalita dito sa harapan, huwag mamimili. May mga members kasi na may favorite preacher or pastor. Nung andun pa ako sa mega church, meron kasing gwapong pastor doon si Pastor Cedric. Kapag yun ang preacher, talagang yung mga katabi kong mga babae, talagang naka-pay attention. Tapos, ang gwapo ni Pastor, mga ganun ba? Diba? Pag yung second service, yung matandang pastor na, parang, na ba? Hindi na masyadong naka-pay attention. Okay? Para maipakita na ikaw ay nakikipag-participate, ay napaka-importante ang pakikinig. Kapag may nagsasalita dito sa harapan, hindi yung sumasabay ka rin daldal ng daldal dyan. Ano po, okay, labas ng labas. O di kaya bulong ng bulong sa katabi mo. Tapos ang ibinubulong mo, tapos, di ba? Huwag natin kakalimutan mga kapatid, dumadalaw tayo sa pagtitipon. Primary reason is to praise God. At upang makipag-fellowship sa bawat isa. Amen? Amen. Praise God. Kapag nakikinig kang mabuti sa message ng Diyos, ay inaabangan mo ang bawat salita or bawat punto ng mensahe. Ito kapag tinamaan ka man sa mensahe, ay dapat amen ka pa rin. Amen? Amen. Tanggapin mo sa iyong puso ng positive para mas lumago ka at huwag magtatampo. Ano po, ang iba kasi parang iniisip nila, pinapatamaan sila ba? Sa akin kasi hindi ako ganon. Hindi ako nagpapatama. Okay? Kung ano yung sinasabi ng message, stick lang ako doon. Amen? Amen. Okay. Isang malakas nga na email dyan. Amen. Okay. Yan ang magandang asal. Amen? Amen. Okay. Kung bakit mahalaga rin ang pagpapakita ng pakikinig during preaching of the Word of God. Dahil kung ikaw naman ang nagsasalita dito sa harapan, ay makikinig din sila. Anong pakiramdam mo kapag salita ka ng salita dito, yung iba nga talagang makikita mo yung ugat sa kanilang leeg sa pagsasalita dito, tapos mayroong mga hindi nagpipi attention sa harapan mo. Ano yung pakiramdam? Lagi nating tandaan during service ay dapat marunong tayong makinig dahil sandali lang naman ito. Ano po? Later on, kwentuhan na naman. Gusto nyo? Chismisan. Di ba? Ay, hindi. Wag lang yun. No? Kwentuhan ba? Ano po mga kapatid? Wag chismisan. Amen? Kasi nire-review yan sa loob ng church. Okay. Sa ating pag-attend sa mga pagtitipon o gawain or assembly or fellowship, ay may mga, ihahanda bago dumalo sa pagtitipon. Okay? Pangalawa, may dapat gawin pag nasa loob na ng pagtitipon. At ngayon naman, ay may mga dapat isagawa pagkatapos ng pagtitipon. Okay? Kaya ang ating point number 3 is practice or application after service. O pagsasanay o aplikasyon pagkatapos ng pagtitipon. We must be doers of the word, not hearers only. Or else, we are deceiving ourselves. Sabi yan sa James chapter 1, verse 22. Be a churchgoer who is a doer. Kaya tayo nagkakatipon para tayo ay mapabuti, ma-encourage, o kaya mag-encourage sa
bawat isa hindi maging isang hypocrite. Amen? Ano kayang ginagawa natin after church service? Okay, 3 or 3 P's ang tandaan natin pagdating sa pagtitipon or assembly. Yun yung mga points natin kanina, ano mayon? Preparation, participation, and practice. Amen. Minsan ba ay nakakaramdam ka na parang ayaw mong dumalo sa pagtitipon? Meron ba tayong mga ganong nararamdaman na parang minsan ayaw mong dumalo sa church service? Okay, magbibigay lang ako ng mga reasons kung bakit kailangang dumalo sa pagtitipon. Kahit minsan na parang ayaw mong dumalo. Okay, number 1, upang mapakinggan ang salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17, it says, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Hindi mo naman ito mapapakinggan kung saan-saan, o kaya sa labas, o kaya sa mga malls. Pero ang iba, ipinagpapalit ang pagtitipon sa paglalaba. May naramdaman lang konti. So sabihin, hindi maganda pakiramdam ko, hindi ako makakadalo. Yung labahin ko, gabundok na. Number 1, upang mapakinggan ang salita ng Diyos. Okay, number 2, upang makilahok sa pagpupuri sa kapwa mananampalataya. Di ba napakasarap at napakasaya na magpuri sa Diyos kapag tayo ay magkakasama? Amen? Amen. Okay, number 3, dahil ang tao ang nagpapatalas sa kapwa-tao. Proverbs chapter 27 verse 17. Okay, sa Tagalog ko babasahin. Sabi dito, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, at ang tao ay nagpapatalas sa isa pang tao. Ang magpapatalas sa isang mananampalataya ay sino? Ang kapwa niya mananampalataya din. Dahil ini-encourage niyo ang bawat isa ng Word of God. At yan ang right advice. Hindi naman tayo mapapatalas ng hindi mananampalataya pagdating sa Word of God. At kung ano-ano pang mga advices ang ibibigay yan sa'yo. Okay, number 4, upang magkaroon ng pagsasanay sa talent na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos. Kung gusto mo pang ma-develop ang talent na ibinigay sa'yo ng Diyos, ay makipag-participate ka. I'm sure, bawat isa sa atin dito mayroong talent na natanggap sa Diyos. Amen? Can we raise our hands kung meron tayong talent or gifts Amen. na binigay ng Diyos? Wala? Amen. Amen. Yung iba, wala ba? Nakikita ko pag nag-live kayo, kumakanta kayo eh. Sumasayaw pa kayo eh. Di ba? Amen. So kung gusto nating ma-develop pa yon, no, sa gawain ng Diyos, magipag-participate tayo. Ipagamit natin ito sa gawain ng Diyos. Amen? Okay, number 5, upang palakasin ang loob ng isa't isa, gaya ng sinasabi sa verse 24 ng ating main text. Yung presensya mo pa lang ay natutuwa ng bawat isa, lalong-lalo na ang ating Diyos. Amen? Paano natin ini-encourage ang isa't isa? Through the Word of God. Amen? Okay, number 6, upang magkaroon ng maka-Diyos na tagapayo or mentor. Number 7, upang maturuan ang mga anak na mahalin ang pagtitipon or assembly. Dahil kung ano ang nakikita nilang ginagawa mo bilang magulang, ay yun naman ang kanilang susundan paglaki nila. Kung palagi mo silang dinadala sa isang lugar, paglaki nila, sigurado palagi rin sila sa lugar na yun. Pero kapag sa church mo sila dinadala, sigurado mapapamahal sila sa gawain ng Diyos. Amen? Okay, number 8, upang maging ilaw sa iyong community at sa iyong pamilya. Tandaan, dapat dito sa pagtitipon or assembly, magsisimula ang pagmamahalan, caring at pagtutulungan upang mai-apply naman natin ito sa labas ng simbahan. Amen? Dapat dito pa lang maramdaman na natin, makita na natin yung pagmamahal, yung caring at pagtutulungan o pagdadamayan ng bawat isa. Dahil may i-apply natin ito sa labas kapag ganun.
Okay, number 9, upang magtulungan sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Galatians chapter 6 verse 2. Sabi sa Tagalog, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ganon din ang sinasabi sa ating main text in Hebrew chapter 10 verse 24. Sabi doon, stir up love and good works. Kung sa Tagalog, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Dapat yung presensya mo, yung nagbibigay ng kaluwagan, no? Hindi yung nagbibigay ng heaviness sa group. Ang saya-saya, tapos bigla kang dumating, parang biglang ang bigat tuloy ng paligid ng surroundings. Ano po, dapat tayo yung influencer sa ating workplace, sa ating community, dito sa ating church, local church na kinabibilangan. Amen? Biruin mo, hurt na nga yung tao, or stress na nga yung tao, tapos pagdating sa church, ay hindi pa maganda ang ipapakita sa kanya ng mga ibang kapatiran. Di ba? Lagi nating tandaan, hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, kahit nakangiti pa yan sa'yo. Pagdating sa pasanin ay hindi lamang sa spiritual na bagay, kundi sa material na bagay. Kaya dapat tayo'y magtulungan at magpalakasan. Amen? Amen. Praise God. Okay, number 10, dahil ito'y command ng Diyos. Okay, balik ulit tayo sa Hebrew chapter 10 verse 25. Sabi doon, not forsaking the assembly of ourselves together. O huwag pabayaan ang pagtitipon. Huwag din yung lulubog lilitaw sa pagtitipon, ha? Huwag kakaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon dahil ito'y command ng Diyos sa bawat Kristiyano. Mga kapatid, kailangan natin ang bawat isa. Walang solo Christian. That is unbiblical. Sa pagtitipon, dito tumitibay ang relasyon natin sa bawat isa. Amen? Amen. Ang kahalagahan ng pagtitipon or assembly ay mayroon kang spiritual family that guide, encourage, help, comfort, and feed you spiritually. Naramdaman ko ito sa Pilipinas pa noong nagsisimula akong umattend sa mga church services. Naramdaman ko talaga na mayroon akong pangalawang family na nagko-comfort sa akin, nagpapayo sa akin pagdating sa spiritual na bagay. Maging kalakasan o maging encourager tayo sa ibang mananampalataya at hindi katitisuran. Ephesians chapter 4 verse 29, sabi sa Tagalog, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Now, how will you start to assemble? How will you start to assemble? Reach out to a friend and your family. Okay, invite mo sila sa gawain, ang iyong mga kaibigan at ang iyong mga pamilya. Dumalo sa prayer meeting, study with the group, at pagdalo sa ating worship services. Di ba? Kapag nasa work ka, o iba ang mga kasama mo ay parang lagi kang stress and lagi kang busy dahil wala kayong ibang pinag-uusapan kundi work o mga problema. Pero kapag nandito ka na sa loob ng simbahan, ay parang nare-relax ka. Di ba? Payapa ang isipan mo. At mayroon tayong safety kasi maraming temptations at kapahamakan sa labas. Sinong nakakaramdam dito na kapag andito siya sa loob ng church, ay nare-relax siya? Amen. Okay. Amen. O kaya payapa yung kanyang isipan. Amen. Di ba? Isa sa pinakamagandang lugar na puntahan sa mundong ito ay ang church. Amen. 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 Balikan nga ulit natin ang Hebrew chapter 10 verse 25, doon sa last part. Okay, malapit na tayo.
Ang sabi doon, and so much more as you see the day approaching. Lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo on Judgment Day. Di ba? Mas magandang madatnan tayo ng Panginoon na nasa kanyang mga banal na gawain. Di ba? Na nasa church ka, o kaya nasa Bible study ka, o kaya nasa prayer meeting ka, kaysa madatnan niya tayong nasa gawain ng mundo. Kaya manatili sa pagtitipon or maintain fellowship at manatili na i-encourage ang bawat isa ng salita ng Diyos. Nais ko pong magsitayo tayo lahat. Tayo muna ay manalangin. This time, mga kapatid, this is between you and God. Na huwag mong pansinin yung paligid mo. I-feel mo yung surroundings na napakatahimik. Yung walang katulad. Hindi yung nasa work ka, nandun ka sa mga friends mo na ang pinag-uusapan, puro stress, puro work. This time, nandito ka ngayon sa bahay ng Diyos. Sa puok sambahan.